Ayan o, nasa 0.3 oh. Yung dito ayan yung tamang bias, nasa 0.3. Tapos dito, kailangan may masukat din tayo na 0.3 dito dapat. So, wala. Tignan nyo nakatutok tester natin walang bias Welcome to my vlog. For today's video, bali sunod-sunodin na natin. Pagkatapos natin gawin yung LX20 na galing Cavite. Bali, ito, dalawang unit kasi pinadala sa atin. Ace na LX20 and then CE7 Trident na CE7 siguro to or iMix. Yun, unang-una sa lahat, shoutout muna sa may nagpadala rito sa atin, Sir Ronel ng Cavite. Pinadala rito sa atin by Lalamove. Hirap na hirap yung rider kanina. Bali, tatlo dapat ito. Meron pang hindi na isabay yung isa, yung 737 yata. Bali, dalawa lang yung dala. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. So ngayon, bali diretso na tayo. Unbox, sabay, repair na. Tingnan natin kung si 7 talaga yung laman nito. Bali, tatanggalin ko lang itong karton. Saan natin Parang magang nagkiklip yung signal niya. Ayun, bali ito. Tanggalin ko lang muna ito kasi mahirapan tayo. Ayun, bali ito. Tinanggal ko na sa may karton niya. Ayan, Trident na CE7 nga. Bali, para malaman natin kung anong pinaka-issue nito talaga, plug-in muna natin. Ito, nakabalb tayo. Then, yan. Nag-relay na. Narinig ko yung lagatik ng relay. Pero yung protect, medyo delay talaga yung kanito. Protect ko to, ilang segundo bago bumaba. Ayun, nasa normal naman siya. Ayun, para malaman natin kung bakit maaga siya nagkiklip. Buksan muna natin ito and then troubleshoot natin. Kung natin simulan to, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pag-follow, and then siyempre, pag-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre, pakihit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So, ngayon, bali, tatanggalin ko lang itong takip niya para troubleshoot na natin. Tanggal ko na yung takip and then, inanda ko na yung tester natin. And then, ito, pinapansin pala ako, na-repair na pala ito. Ito, kasi may mga nakatayo na resistor, na-repair na. Yan, marami na rin yung pinagdaanan niya. Ito. Tapos, ito, parang hindi pa naman na-repair to dito So ngayon, try natin magsukat para magkaalaman na. Sukatan natin ang voltahe. Ito natin. Yan, nag-relay na. Sukat tayo rito. Yung tester natin is naka-range ng 2.5. Pasensya na kayo, gagalaw na naman to. Yung gimbal natin is hindi naka-charge. Ano to? Medyo mahirap Dito natin lagay. Hindi madilim na yung pwesto natin. Ito. Ayan nasa 0.3 Yung dito ayan yung tamang bias, nasa 0.3. Tapos dito, kailangan may masukat din tayo na 0.3 dito dapat. So, wala. Tignan nyo nakatutok ang tester natin walang bias Yan, magpuprotect talaga to dito. Or maaga mag-clip. Yan, kasi halos wala siyang bias. Ayan, mali. Ito yung mission natin for today's video na mai-fix natin ito. Mai-fix natin yung unit ni sir. Bali, gagayahin natin kung ano yung bias dito, gagawin din natin dito. And then, at the same time, gawin natin, i-fix bias natin kasi kadalasan nasisira yan yung trimmer na yan. Baka may ibang problema pa yan dahil yun nga, kasi na-repair na ito, baka hindi nila na ibalik sa maayos. Ang gagawin natin, baklasin natin itong kabilang channel and then ito, and then kumpara natin. And then i-fix bias natin.
Try natin i-fix bias ito kung magbabago yung biasing niya. Ngayon, stay tuned lang kayo. Baklas ko na yung dalawang board. Yan, ito yung history ng ano tawag nito, ng repair. Yan o, lahat ng may mga nakatayo. Yan. Ginagawa ko rin niya guys, kapag nasira yung ganitong unit, magagawa mo yung ganong diskarte na magpapalit ka ng ganitong klase yung patayo na yan. Yan. Dami. Ang diskarte dito, gagayahin mo lang din naman yan. Kung ano yung nandito is gagayahin mo dito. Yan. Ngayon, ipipix bias muna natin ito. Value ng trimmer is 332. Di 3.3. So, 3.3. 3.3. Try natin. Unahin naman natin dito. Itong side na ito. I-fix bias muna natin ito. Kailangan makuha natin, magaya natin sa stock niya na bias yung nalos na sa 0.3. Tapos kapag naging okay dito, i-apply natin sa dito. Para malaman natin kung may problema pa. Kapag na-fix bias yan, and then ganun pa rin, ay magsusuyod ulit tayo dito. Baka meron pang sira dyan. Okay, stay tuned na kayo. Magpapalit lang ako ng trimmer dito. Magdadagdag bawas tayo. Experiment na naman. Ito muna yung sinubok ko. Nakadami na ako ng CA7 pero hindi ko halos matandaan yung in-fix bias ko. Try ko muna sa may 2.7. Ayan, 2.7 ito. Red, violet, red. Yan. Ito yung trimmer, 3.3. Try natin kung ano mangyari sa 2.7. Or isagad natin sa may 3K yan. Babalik ko lang muna itong board. Naibalik ko na yung board. Yan, binalik ko na rin mga kable. Magsukat tayo, siyempre. Okay. Yan, nag-relay. Ito. Sukat tayo rito ha. Sana sa pole sa 2.7. Ayun, sa pole nga oh. Ano? Ganyan na ganyan yung kwan kanina ha, yung bias niya na. Yan, silipin nyo na lang yung una. Yung sa simula ng video natin. Yan, to. Halos na sa 0.3 lang yan oh. Okay. Yan, sa pole sa 2.7. Ngayon, hindi ko na tatanggalin yan. Yan. Bali, i-apply natin. Teka lang, off muna natin to. I-apply natin dito. Yung bias na yon, tatanggalin natin yung, sana ba? Yan, tanggalin natin itong trimmer na ito. Yan, tanggalin natin ito. Tapos, same procedure na naman sa kabila na yan. 2.7, ilalagay natin dito. And then, magsukat tayo para magkalaman na kung ano mangyari. Magbabago ba siya o hindi? O may problema pa na iba dito. Sana, trimmer lang. Ayun, stay tuned lang kayo. Magpapalit lang ako. Tanggal ko na yung trimmer. Ito yung trimmer niya. 332. Ito naman yung isa. 332. 3.3. Pagbasa niyan ay 3.3. Yan. 3.3. Tapos dagdagan ng dalawang 0 equals 3,300 equals hindi 3.3 siya. Tapos, ito, nag-fix price na rin tayo. Yan. Same lang din naman yung value sa may isa. Red, violet, red. Yan. So, ngayon, babalik ko lang ulit ito dito. Tapos, babalik yung mga kable. Then, magsukat tayo. Tingnan natin kung may pagbabago. Sana magbago yung bias niya. Sana magkaroon siya ng bias. Balik ko na tong board natin sa may casing. And then, yung mga kable is nakabalik na rin. Ito na lang yung iwan, no? Sa speaker. Yan. Speaker out to. Try natin kung may pagbabago. Relay, dalawa. Then, sukat tayo. Sana magkaroon. Wala eh. Wala talaga siya oh. Yate. Walang bias oh. Sabihin, may problema pa yan. Sa kabila, meron oh. Ito, wala talaga. So, yun na naman ulit tayo. Balikan ko na lang ulit kayo kapag na-troubleshoot ko na ito. Susurin ko lang muna yung dapat suyurin. Meron pang problema yan. Kaya kung bakit wala siyang bias. Babalikan ko kayo pag nahanap ko na or na-trace ko na.
meron na akong nakita. Isa pa lang, sana ito lang. Ito. Itong value rito. Nakakalimut. Dito to. 3, super zoom natin. Yan, yung 300 ohms na to. 300 ohms, 30 ohms. Yung value na is 300 na SMD resistor. 30 ohms yan. 30 ohms. Fusible. Papunta to dito sa may 15033. Yan, open. Kumpara natin siya dito. Ayan o. Testerin natin. Pasensya na kayo. Medyo magalaw tong camera natin ngayon dahilalobat yung gimbal natin. Ito. Pag tinester mo ito dito, ayan o. Meron to dito continuity o. Meron, di ba? Ayan yung tester. Meron. Pagdating dito, balik ko yung zoom. Magalaw kapag naka-zoom. Ayan. Dito. Kailangan one man game tayo eh. Ito, madukot ko tapos habang nakakamera tayo. Ayan o. Yan, nakatutok yung tester. Wala siya o. Open siya. Ang value niyan is 30 ohms. Ngayon, wala akong 30 ohms. Gagawa ng paraan na naman tayo. Nalasin natin yung 30 ohms na yan. Tapos, ito, 20 ohms. Pwede yan. Fusible lang naman eh. 10 ohms, wala akong 20 ohms, 10 ohms. Bali, isi-series na lang natin. Diskarte na lang dito. Pagkati mabuhay. Kaya siguro hindi ko magana yung MGA na to. Kaya walang bias. Sana yan lang. Yan pa lang naman yung nakita ko eh. Pag umokay, di okay. Kapag ayaw pa rin, ibig sabihin may iba pang problema yan. Ayun, palitan ko lang muna ito. Napalitan ko na or naikabit ko na yung 20 ohms, dalawang 10 ohms. Medyo mahirap lang siya hinangin kasi doble. Ayan, sana magiging normal na ito. Try ko muna ibalik ko guys ha, and then magsukat ulit tayo. Naibalik ko na yung board and then yung mga kable. Ayan. Yan yung kinabit natin. Ayun, switch on. Ayan, naka-protect. Pansinin nyo ha. Ito. Hindi madilim na sa pwesto ko dito. Buti may flashlight pa yung camera natin. Ayun oh, nagkaroon oh. Oh. Nagiging 0.25 siya. Halos parehas na sa isa. Hindi yung mababa lang na konti ito na okay, mas okay. Oh, diba? Eto. Sa pole. Dali. Oh. Tapos dito. Oh, dali na siya. Ayan na guys, okay na. Bali, yun na rin yan. Total, naka-fix bias na rin yan. Ayan na, kakabit natin dyan. Okay na yan, wala na tayong gagalawin. Bali, babalik na lang natin yung isang board natin. And then, balik natin itong sa speaker. Maglagay tayo ng audio. Tingnan natin kung may audio na siya. Naibalik ko na yung dalawang board. Ang kulang na lang ay yung tornilyo na lang yung kulang nito. Yan, ito. Yan, ito. Hindi pa nakatornilyo. Tapos, naglagay na ako ng speaker. Dalawang speaker. Ayan, dalawang sub dyan. Pasensya na sa background. Tapos, yung audio source natin is laptop. Tingnan natin kung magkaka-audio ito ng normal. Then, ito. Ayan, nag-trigger yung relay. Dalawa sabay. Laptop natin ay umaandar na. Ito, channel 1. Ayan, may audio. Then channel 2. Ayan o. Yun lang talaga yung problema niya. Yung walang bias. No? Magre-relay yan kasi walang bias eh. Kapag tumaas yung bias na umabot ng mga 0.6, doon siya magpo-protect. Pero kapag bumaba or wala, magre-relay yan. Kaso nga lang, halos walang audio or kiklip lang. Yung sanhi lang naman yun, yung malakuto na 30 ohms ang nakalagay. Ang pinalit ko is 20 ohms lang, na okay lang naman. Kasi fusible lang naman yan, papunta sa may 150-33 ba yun? Na MGA. Yan. So ngayon, i-secure ko lang muna ito. Bali, i-kwan muna, ito tornilyo ko muna. And then ito 20 natin. Try natin yung todo kung hanggang saan siya mag-kiklip. Na itornilyo ko na yung dalawang board natin. No? May nakaligtaan ako. Pakita ko pala sa inyo yung
bias nilang dalawa. Ayan. Against sa isa. Ayun. Para masabihin nyo masyado tayong shortcut. Ito ito yung nandito. Yung alas na sa 0.25. Kung lalamang man ito, kunting-kunti lang. So, pares lang. 0.25 Walang kinaiba, di ba? Yan. Tapos, sulitin natin. Ito, kabilang channel. Pares na parehas. So, ngayon, ito 20 natin and then lagyan natin ng audio ulit. Bali, ito 20 na natin Kala ka dyan. Yan, nag-relay. Ngayon, laptop natin is kanina pa umaandar yan. Ito. Ay, wala. Tinanggal ko pala yung audio dahil nagsukat tayo ng bias. Kasi kapag may audio yan, tapos may bias, magsukat ka ng bias is hindi magno-normal. Ito. Hanap tayo na ibang music, makaka-copyright tayo. Kaya lang remix na battle music. Ayan, ito. Ano? Tapos, ito yung channel to na walang bias kanina. Hindi na nagkiklik dalawa. Okay. And then, the same time, medyo titibay na yan guys kasi yung trimmer, pinaltan na natin. Yun yung susunod na magiging sira na ay yung iinit siya na kahit walang nakaload is humiinit siya. Kapag nasira itong trimmer, ginawa natin, medyo pinatibay na natin. Pinix bias na natin. Hindi porket naka-fix bias is hindi na may masisira yung unit nyo Masisira at masisira pa rin yan. Nasa pain nyo, nasa paggamit nyo na lang yan. Yung akin lang, yung maibsan yung sakit ng ganitong unit na yung iinit siya kahit walang nakaload dahil sira yung trimmer. Ayan, nakapix na. Tapos, yun na, nadali natin itong channel 2. Ayan lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Ayan, medyo mahaba-haba na Sana nakapagbigay idea ako. Yun lang yung diskarte dyan sa mga SMD niyan. Kung ano yung meron dito, kung ano yung mga value rito is gagahin nyo lang dyan. Tama naman yung ginawa nila na yung pinalit nila ng mga nakatayo na yan, tama naman. Meron lang silang isa na hindi nadali. May isang malakuto lang. Ayun, sir from Cavite. Bali, okay na yung pangalawang unit nyo. Ident na si 7 nyo, okay na. And then, Ace na LX20 nyo. Maraming salamat sa pagkakatiwala nyo ng unit nyo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Daguna, 24/7. Sa mga gusto magpaparepair, along sa Uyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, so hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.